Mga kabayan, ito na siguro ang simula para matupad ang pangarap ng Pilipinas na makagawa ng sariling mga rockets at mga missiles para naman hindi na umasa sa ibang bansa. Pero bago natin alamin kung paano ito mangyari, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam ninyo kasi ang Philippine Space Agency or PhilSA, kasama ang Department of Information and Communications Technology or DICT, Cagayan Economic Zone Authority or JZA, Ascend International Gateway Incorporated, at South Korea Perigi Aerospace, ay nagpirmahan ng Memorandum of Understanding or MOU, noong March 4, 2026, para makipagtulungan para mag-develop ng rocket, kasama ang pag-testing dito sa Pilipinas. Ang pag-assemble ng rocket ay gagawin sa Cagayan Economic Zone Authority, at dito din gagawa ng spaceport para sa launching ng rocket. Dahil ang lokasyon ng lugar na ito ay nasa northeast at dulo na ng Cagayan, na malapit na sa Pacific Ocean. At kung titingnan sa mapa, ang lugar na ito ay talagang safe para sa testing ng rocket, dahil walang bansa na malapit dito na pwedeng tatamaan ng mga debris ng rocket. Kaya maganda gawing launching station ng space rocket ang lugar na ito in the future. Alam ninyo kasi na ang Philippine Space Agency ay dati nang nakapag-launch ng rocket na tinatawag na Tala, at naging matagumpay naman ito. Ang Tala rocket ay unang high-power hybrid rocket na nilaunch ng Pilipinas, noong May 2023 sa Crow Valley Gunnery Range in Capas, Tarlac. Ang rocket na ito ay ginawa ng mga estudyante mula sa St. Cecilia College, na nasa Cebu, at sinuportahan ito ng Philippine Space Agency, at ng DOST-PCIEERD. Para madagdagan pa ang kaalaman ng Pilipinas sa paggawa ng rocket, ang mga engineers ng PhilSA ay pinag-training nila sa Perigi Aerospace ng South Korea, noong taon 2025. At ang Perigi Aerospace ng South Korea, ay naging matagumpay din sa pag-launch ng kanilang rocket na Blue Whale 0.1 noong taong 2021. Kaya ang grupong ito, ay maasahan talaga na makapag-develop at makagawa ng magagandang uri ng rocket, dahil sa kanilang mga exposure at experience sa paggawa nito. Pag naging matagumpay ang pag-develop ng rocket ng grupong ito, pwede na ito gamitin upang magdala ng satellite ng Pilipinas sa kalawakan. Makapagpadala na ang Pilipinas ng sariling mga satellite sa kalawakan ng may mababang gastos, at hindi na umaasa sa ibang bansa. Pag may sapat ng satellite ang Pilipinas, lalakas din ang intelligence gathering, surveillance, reconnaissance, at mapadali na rin ang pagsubaybay ng mga maritime vessels na pumapasok sa katubigan ng Pilipinas. Magagamit din ang satellite para sa mga advanced scientific research, environmental monitoring, typhoon tracking, sa agriculture, sa communication, sa education, at higit sa lahat pagkakaroon ng defense advantage. Kung sakaling magtagumpay ang paggawa ng rocket, hindi pa malalaman kung gagamitin din ito sa pangangailangan ng militar ng Pilipinas. Kung gagamitin ito sa militar na pangangailangan, pwede talaga. Dahil ang rocket na nagdadala ng satellite ay umaabot ang kanyang range sa taas na mula 300 kilometers hanggang 36,000 kilometers. Kaya kung gagamitin ito sa military, madali lang gawin. Palitan lang ang dala niyang satellite ng bomba, pwede na agad ito gamitin pang bomba ng kalaban. At dahil malayo ang kanyang range, kahit anong bansa kaya niyang abutin. Pag ang rocket nilagyan pa ng mga sensors para sa kanyang guidance, magiging intercontinental ballistic missile na ito. Pag pinaliit ang rocket na may guidance sensor, magiging cruise missile na ito. Kaya sa madaling salita, pag nagtagumpay ang grupong ito sa paggawa ng rockets, pwede na ito e-convert sa missiles, depende kung saan gagamitin. Kaya kung sa akin lang, sa missiles din ang punta ng rocket na ito, dahil kulang na kulang ang pangdepensa ng Pilipinas. Pag may magawa lang na design ng rocket, madali na rin sa Pilipinas ang paggawa ng multi-launch rocket system. Pag nilagyan ng radar ang multi-launch rocket system para sa kanyang detection, magiging missile system na kaagad ito. Kaya ang paggawa ng missile ay nag-uumpisa sa paggawa ng rocket. Kaya maganda ang proyektong ito, dahil makakatulong ito para makagawa ang Pilipinas ng mga missiles in the future. Sana gagawan ito ng batas, para kung sino ang papalit na presidente in the future, patuloy pa rin niya itong susuportahan. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.